tinatawag nating Budista. At sigurado naman tayong si Buddha ay hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na mamatay dahil kumain ng laso na hindi niya alam? Basahin nga natin yung Encyclopedia Britannica, Sister Luz. Opo, ito po yung Encyclopedia Britannica 2005 edition. Ito po ang sinasabi doon. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ano sinasabi nung ulat na yon, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan, namatay po si Buddha pagkatapos niya na kumain ng nakalalasong kabuti na isinilbi po sa kanya at sinasabi nga po na pangyayari po na yun ay isang aksidente at nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay sinunog. Yun po ang ulat ng Encyclopedia Britannica noong 2005, kapatid na Eli. Ibig sabihin na kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkain po ng nakalalasong kaputi, kapatid na Eli. Yun ay ayon sa impormasyon, aksidente. Meron ba naman Diyos na biktima ng aksidente? Ang Diyos alam niya yung mga bagay-bagay. Paano mo siyang atangan na Diyos yun si Buddha na aksidente kumain? Pero katotohanan na naman kasi yun na naulat sa kasaysayan na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng mga Budista namatay dahil sa pagkain. Paano naman kayang tama yung mga Budista? Alam nyo ba mga kapatid kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang Budista sa buong mundo? Ang Budista sa buong mundo, ang pinaglilingkuran hindi yung tunay na Diyos. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Si Buddha po ay tao rin na namatay sa pagkain ng kabuting nakakalason. Yun ang ibig kong sabihin mga kababayan. Hindi naman po tayo nang aatake, kundi inihahayag lang natin yung nasabi sa Biblia, binasa natin kanina. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Uling linibere ang katotohanan ng Diyos, king metong akalaraman, simbande, siwanding lelangan ke sa aking linalang. Doon naman sa English, ang sabi, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Sa Spanish, ang pagkakasabi diyan, kapatid na Daniel, Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito. napakaliwanag niya, no? Sirvieron y adoraron la criatura en lugar del Creador. Doon naman sa Portugues, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Sabi sa Ilocano, sabi diyan, sinuktanda ti kinapudlot ti Diyos iti ulbod ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa at diket iti namarswa. Tingnan nyo mga kababayan, kahit saan mong Biblia basahin, meron talagang mga taong naligaw, napakarami. Isang bahagi, kalahating bilyon tao, naligaw dahil kay Buddha. Mabuti po kung si Buddha lang ang Diyos-Diyosan. Buti kung si Buddha lang ang nakapagligaw. Napakarami pong naligaw ngayon Meron naman sumasamba sa mga daga sa India. Sinasamba mga baka. Kung hindi talagang malalim na po ang kasamaan sa tao ngayon, pagkakaligaw, pagkakahiwalay sa tunay na Diyos. At meron namang lalo pang masama, yung nagsasabing sila ay
sumasamba sa tunay na Diyos ay gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1:28, kapatid na Daniel. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kaliguan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kaalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng mga bagay na hindi nararapat. Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos, ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Nakilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala. Kasi, ang sabi, malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti itinakwil mo ng gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. Kasi mga mismo nagsasabi na nakikilala nila ang Diyos, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang may Diyos yung mga tao na yan? Makakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon, ang na-expose sari-saring katiwalian, kasamaan. Kaya yun po ang alalahanin ko, kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate.
sabi doon sa Cebuano, nagasugid sila nga nakaila sila sa Dios. Apan sa ilang mga buhat ginalimod siya nila. Sanglit mga makaluod sila ug mga di masinulundon. Ug alang sa tanang maayong buhat sila dunot ug kasing-kasing. Ayon. Sabi sa Kapampangan, bubulalagdang balu ring Diyos, dapat king dapat payal yan de, ang tining makasumami lapin. Latala paminto at ni pangamanwan laking balang dapat amaya. Yan. Ang mangyayari ngayon sa mga tao, mawawalan ngayon ng pagtitiwala sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa relihiyon. Kasi yung mga nagsasabing medyos kung ano-ano pinaggagawang kawalangyaan paano ka pa nga naman makukumbinsin itong mga taong ito? Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ni San Pedro sa 2:1 ng ikalawang Pedro, Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kita nyo mga kababayan, dahil dito sa mga nagkukunwari na ito na mga sa Diyos, dahil sa kanila pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan, pati yung katotohanan mapupulaan ng mga tao dahil dito sa mga nagpapanggap na sila'y sa